Kung galit ho kayo sa mga media outlet na nagpapakalat ng fake news mga ka-update, para ho sa inyo ang video na ito. Kasi unang-una mga ka-update, nagalit ho, nagwala itong si Atty. Rowena Guanzon sa hindi ho malamang dahilan. Yan ho, yung mga nakapost sa media outlet na gusto hong sumira sa kanya. Kasi mga ka-update, hindi ho nila pinapakinggan ang side ng isang tao bago ho sila mag-post ng kung ano-ano na paninira sa kanila hong kapwa. Tulad ho nito mga ka-update, dito papanoorin ho natin itong video ni Atty. Rowena Guanzon kung saan binastos ho kasi siya ng isang Chinese national na umubuho siya. Umubuho si Atty. Guanzon tapos kung ano-ano na ho ang sinabi nitong Chinese national. Kasunod ho nitong video mga ka-update, babasahin din ho natin itong nasa kanan na ito ho yung naging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon kung bakit ho siya nagwala. Hindi lang din ho si Atty. Rowena Guanzon ang ating pag-uusapan. Ito ho kasing si John Vic Romula, umuugong-ugong na lumalabas mga ka-update. Isa ho siyang baklita. Ayan mga ka-update. Simulan na ho natin. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Pakinggan ho natin kung ano na nga ba ang totoong nangyari dito sa ating Miss Rowena Guanzon. Kaya mga update, rekta na ho tayo. No, detaining now. I want you to analyze the truth. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a stupid, ignoramus, mga pobre? Hindi ka nga naka-Rolex. Hindi ka nga naka-Gucci. Ako ba pinili mo? No, I want your name. Mga ka-update kung ako lang ho, deserve po ng isang taong bastos na komprontahin ng ganyan. Bakit ho mga ka-update? Kasi binastos ka sa sarili mong bansa. Binastos ka ng hindi naman Pilipino. Umubo lang ho si Miss Rowena Guanzon dyan mga ka-update kung ano-ano ho kasing pinagtatalak nitong lalaki na ito na kung may sakit ka, huwag kang lalabas ng bahay. Umubo lang ho yan kung ari ako, umubo ako, may sakit na ako. Kung ano lang mga ka-update, example, na sanipan ho tayo, yung parang, alam niyo na, yung parang nabulunan ho tayo nang hindi sadya, tapos nagsalita ng kung ano-ano yung katabi mo, syempre ho magagalit ka. Iinit ho yung ulo mo, lalo na hindi naman pala Pilipino yung babastos sa'yo. Kaya mga kabit, hindi ko ho masisisi atong si Miss Rowena Guanzon na ganyan ho yung naging pagano niya ho, pagharap niya dyan sa bastos na taong niya. Deserve din ho ng mga taong nang babastos na komprontahin. Basahin, lalo-lalo na itong mga media outlet, mga kabit, ito ho yung mga nakakainit ng ulo. Kasi kung ano-ano ho agad ang kanilang ipopost, pero hindi naman talaga alam ang totoong istorya. Tulad ho na nag-post ng mga iyan. Kumakalat ho kasi sasabihin, DDS, ganyan talaga yung mga ugali. Dinadamay ho lahat. Dinadamay ho lahat nila. Dahil ho sa post ng isang media outlet, ipakakalat na ganyan yung ugali, ganyan. Pero hindi ho nila tinitignan kung ano yung punot dulo. Di ba? Get safe. Get his name. I want. Wala pong mag-video ko, wala pong mag-video. Ayan mga ka-update, natapos na ho natin ang video. Ito, basahin ho natin kung bakit nga uminit ang ulo ni Atty. Rowena Guanzon. Ayan na, sunod na ho natin ito. Na high blood ako kanina, ang taas. Medics had to assist me in Rockwell Mall. Sabihan ba naman ako ng Chinese na umalis sa Rockwell Mall because I am contagious after I cough once due to an itchy throat. Makati lang ho yung ano niya, parang allergy ho mga ka-update. He said, you are coughing, you should not be in the mall. Leave. Ikaw ba naman ka-update, bastusin ka ng hindi naman Pilipino, tapos sa harap pa na sobrang daming tao. Sino hong hindi iinit ang ulo? Tao lang din ho, naman ho tayo. May pasensya. Pero siyempre mga ka-update, tandaan ho natin, hindi naman ho pare-pareho yung ating, di ba? Iniintindi ho dapat natin ang ating kapwa. Hindi yung babastusin mo porkit umubo yung isang tao. Di ba pwede ka naman umiwas? Huwag mong bastusin. Sasabihin mo, dapat hindi ka nasa mall. Tama ho ba yun mga ka-update? Mag-komento naman ho kayo para alam po natin kung ano yung magiging opinion nyo. Ayan.
Ayan mga kabdit, hindi na ho na babanggitin yan. Siya na nga ang hindi taga Makati, ako papapalayasin niya. I told him, if you are sick or afraid to get sick, you should not be in mall. You have no right to tell me to leave. Kung makautos, parang amo ko siya. Mata pobre, hindi naman mayaman. Pangalan niya, Chiyong. Ayan mga kabdit, nakita mo mata pobre ha. Tapos wala ka palang pera. Yan yung mahirap eh, di ba? Yung nagmamalinis, nagmamagandang ano ka dyan, pero yung totoo pala, sakto-sakto lang, di ba? Yan yung mga mahihirap sa mga hindi natin mga kabdit, kauri. Mga bastos o yung mga ibang tao talaga. Nag-file ako ng complaint sa Makati Central Police Station. Ang asawa niya nag-apologize pero siya hindi. Dinilatan pa ako. Binastos pa talaga itong si Miss Rowena Gonson, mga kabdit. Nang babasa na sila ng Miranda rights ng police investigator, tinakas ng lawyer nila. Mga attorney, gagawin nyo ba yun? Itatakas ang kliyente nyo? Ayun na ho mismong si Miss Rowena Guanzon na bastos. Tapos nung babasahan na ho ng Miranda rights, tinakas ng kanyang lawyer, yung Chinese. Diba? Kaya may karapatan ho talaga magalit itong si Miss Rowena Guanzon. Ito naman mga media outlet na nagpapakalat ng mga kung ano-ano para siraan yung isang kapwa nyo. Kung ako sa inyo, mag-ingat-ingat kayo. Diba? Hindi kasi tama yan. Pinapakalat nila nagwala kung ano-ano. O nagwala siya pero inalam nyo ba yung katotohanan? Inalam nyo ho ba yung katotohanan o ibabalita nyo na lang, ipopost nyo na lang na para may ma-content kayo? Diba? Susunod naman ho natin itong si Baklita na di o ano Baklita mga kabdit. Kasi gigil na gigil ho itong si, alam nyo na, ito hong kapatid ni Boying Remula. Mga dita, susunod din ho natin to. Magkikita ho naman po sa ngiti yan neto si John Vic. Ayan nakikita nyo ho ba? Ayan. Ito naman mga dita, susunod na ho natin yung video niyang gigil na gigil po siya. Ayan, tuwan-tuwa. Yakap ng yakap sa mga players. Ito mga dita, sunod na ho natin to. Nakikita naman ho natin mga ka-update. Wala ho bang wali siya yan? Tingnan nyo. Oh, paano ho yan? Mga ka-update. Paano ho yan? Sino kung hindi magsasabing hindi Baklita, etong si John Vic kung mismo sa sarili niya, gigil na gigil ho siya sa mga player. Tapos kung makapostura noong nagkarally, akala mo siya ho yung main character. Nakaganyan pa ho siya mga ka-update. Yun pala, pagdating sa mga basketball player, tumitiklop si kuya. Mahilig palang magtapang-tapangan itong si John Vic, pero pagdating sa mga basketball player, mga ka-update, isang yakap ka lang. Di ba? Naku may tinatago ka pala, John Vic Remula. Kita ho ninyo kung paano niya mag-cheer pagyayakapin itong mga player. May tinatago pala ito talagang si John Vic Remula. May tinatago ka pala. Kaya pala. Update, susunod naman ho natin itong si Spock Sari Roque. Patungkol pa rin ho dito kay Marcos Jr. na credit grabber. Ito mga update, rektahin na rin ho natin to para wala na ho tayong pinapatagal. Ito ho, ito. Ayusin lang ho natin mga update. Yan na ho. Yan. Rekta na ho natin to mga update. Ang kinakailangan po yung Bukana Bridge para maging viable yung coastal highway, no? At nang ma-bypass na nga yung pagdaan sa downtown ng Davao from north to south, no? And vice versa. Wala silang sapat na salapi at hindi naman na pwedeng mabigyan ng budget ng DBM. Kaya ang ginawa ni Tatay Digong ay humingi siya ng tulong sa mga Chino, no? At ito yung sa ilang mga proyekto na napondohan sa ilalim ng tinatawag nilang mga BRI initiatives ng China, no? Itong Bukana Bridge. Hindi ko po alam ano naman ang nakain ng ating presidenteng bangag na biglang inangkin ang tulay na yan, nagpa-kending-kending pa doon sa tulay na yan, nagpa-picture-picture sa tulay na yan, at inangkin na kanyang legacy project. Dahil ba natapos sa kanyang termino? Well, pwede naman po yun, no? Pero wag naman niya sasabihin na legacy project niya. Kinakailangan, kilalanin naman niya
na ang Tatay Digong ang humingi ng pondo sa China, ang nagbigay ng pera ay ang People's Republic of China. Paano niya aangkinin yun na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? Mga Chino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo. Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, di napahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Pero siyempre, dahil siya ay bangag, wika nga ng kanyang kapatid, hindi na niya nakikita kung bakit nakakahiya yun na inaangkin niya ang proyekto na pinondohan ng bansang inaaway niyang pilit. Talagang ganyan talaga mag-isip ang mga wala sa tamang pag-iisip. In any case, angkinin man niya yan, nagpasalamat naman si BP Sara sa kanyang tatay dahil siyang humanap ng paraan para maging realidad yung tulay na yan. At nagpasalamat siya, mas importante, sa People's Republic of China. Alam mo, hindi ko maintindihan dito sa ating gobyernong bangag talaga naman kung titignan nyo, yung mga proyekto na ginagawa ng China sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia, katiting lang ang napupunta sa ating proyekto. Bakit naman magbibigay kasi ng mga maraming proyektong China, ganong inaaway sila ng ating presidente? At bakit inaaway ang mga presidente natin? Dahil nga talagang kumikiling sa Amerika sa paniniwala na miski siya ay bangag, susuportahan siya ng mga Amerikano dahil pinapayagan ng presidenteng bangag ang paggamit ng ating mga base militar pag nagkaroon ng putukan, gerang putukan sa panig ng Amerika at ng China over Taiwan. Siyempre, matagal na nating sinasabi na wala naman tayong interest na makisali sa ganyang digmaan, no? Pero ang importante, makita, ma-realize ang lahat ng Pilipino kung anong nawawala sa atin. Kung tayo'y nagpapalakas ng ating pagkakaibigan sa bansang China, makakakuha tayo na kasing daming mga proyekto, kasing daming mga turista na galing sa China. Yung Thailand, nasa talaga sa totoo lang. I mean, gustong-gusto ko rin ng Thailand. Pero in terms of beauty, wala pong laban yung Thailand. 35 million tourists. At siguro, 10 million tourists galing lang sa People's Republic of China. Mantakin nyo yung hanap buhay na nabibigay sa mga Chino ng 10 million tourists na magaling sa mainland China. At sino ba naman kasi ngayon ang may pera para magbiyahe, no? Kundi ang mga Chino lamang. Tayo, 300,000 tourists dahil nga sinasabi ni Gibutidoro, lahat ng Chino na nagpupunta rito may batas na automatic mga espiya sila. Bakit nga naman pupunta rito mga Chinong mga turista, gayong meron sila problema sa kanilang seguridad. Hay, naku talaga, gumising na tayo mga kababayan. Kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip, wala tayong mabuting mahihita. Mabuti na lang, yung 6 na taon na naging presidente si Tatay Digong, kahit papano, naging maiging relasyon natin sa China at naging dahilan kung bakit napondohan ng mga Chino yung inaangkin ngayon ni Marcos Jr. na Bukana Bridge. Pero malinaw po yan, pag-aangkin dahil walang sariling proyekto. Bakit naman magkakaroon ng proyekto yan? Alam naman natin na 1 trilyon ang nawala sa pondo ng Kabanang Bayan, nakalaan sana sa flood control, linamon ng mga buwaya. Buwayang pinatataba ni Marcos Jr. para pumirma ng impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Yan naman pong realidad. Kaya napakatindi ng korupsyon sa DPWH, pinambibili ng katapatan ng mga kongresista, mga tongresista at mga senatong para matuloy-tuloy ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte. Pagpapatuloy ko nga pala po yung mga detalye pa ng mga sinasabi. Isa pa ho yan, yung mga pondo na nawawala, mga kabdik. Panigurado para talaga kay BP Sara yan. Gusto ho nila mapatalsik. Isipin nyo ho ngayon, pati si Senator Marcoleta, kinakasuhan ng COMELEC, ombudsman ng malversation. Gusto ho kasi siya matanggal. Lahat ho ng mga kakampi o kaalyado ni Pangulong Duterte, yun ho yung pinupuntirya muna nila para pag nagkabutuhan nga naman dyan sa Senado, ma-impeach si BP Sara, wala hong laban ng minority. Kaya iniisa, pinipiga ho nila yung minority. Hindi nyo hulo napapansin, mga kapatid. Pinipiga nila yung minority para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayaw hulo ng patakboy ng 2028 yan. Kasi oras na maging presidente yan, mga kapatid. Lahat ho sila dyan, lalaganasin ni BP Sara. Kaya yun lang po yung hinihintay natin na sana wag hong matamaan itong mga senador natin sa minority. Kasi pag natamaan ho yan, matutuloy ho yung impeachment ni BP Sara. Yun po yung nakikita natin in the near future. Pero oras na hindi ho. At naging presidente si BP Sara.
lahat ho ng mga magnanakaw, gumagamit ng Coca-Cola dyan, lilinisin ho yan ng isang Duterte. Lilinisin na naman ho ni Vice President Duterte yan. Sabi sa akin na informante ko ng mga plano nila. Nung una, sinabi ko na sa inyo, tutuloy pa rin nila ang charter change dahil wala silang plano na bumaba sa pwesto ang Bangag Marcos Jr. pagdating ng 2028. At ang gagawin daw nila ay tatanggalin ang term limits. Okay, isa yan. Yung isa pang plano nila, gurgurin na ang oposisyon. At nabilang ko na nga po, sino bang gugurgurin nila? 3 mga nakaupong senador, 4 pala. 5 na. Bongo, Bato, Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka si Jinggoy Ejercito. O di ba? Pag nawala yung 5 yan, 19 na lang ang natitira. At syempre, ibang mga senador dyan, matatakot, no? Ang matitira na lang sa minorya dyan, ilan na lang? Mawawala na si Bongo, si Bato, o si Jinggoy, o di ba? Pag nawala yan, o edi 3 nawala na, no? At konti na lang kinakailangan nila para makonvict si Sara Duterte at matanggal sa pwesto. At dyan papasok yung pangako ni Boying Rimulya na pag siya'y tinalagang ombudsman, sigurado niyang pakukulong itong si Inday Sara Duterte. Kasi ako naniniwala, kahit ganong mahilig mag-bend ng batas itong si Rimulya, dahil sinusuga naman niya yung sinabi ni, anong pangalan ni, nung senador na may American citizenship, ay nako, kahit anong sabihin niya na the law can be bended, at nagsang-ayon naman itong si Boying Rimulya, ang katotohanan, the law is the law. The law might be harsh, but such is the law. Dura lex sed lex, no? Pero yun nga po, dapat kung susundin ni ombudsman ang batas, hindi po pwedeng matanggal o hindi po pwedeng makasuhan ng kasong kriminal ang impeachable officer hanggang hindi sila natatanggal sa pwesto. Kaya nga importante sa kanila na bilin pa rin ang katapatan ng mga congressman. At kaya naman, napakadaming anomalya sa ating pantaunang budget. Now, hindi ko po alam kung talagang nasuri na ng mga Senado yung pantaunang budget natin para sa susunod na taon. No? Pero sa tingin ko, marami pa rin diyang nakapasok na mga kababalaghan dahil nga ngayon pa lang, inanunsyo na nila na pagdating ng Pebrero, bubuhayin na video may tumawag kasi. Sandali lang po ha, at merong mga nagpapadala sa akin ng mensahe, mga bagay-bagay. But anyway, gaya ng sinabi ko, kaya naman may korupsyon, kinakailangan nilang bilhin ang mga lagda ng mga congressman para tuluyan na ngang ma-impeach si BP Sara. At ngayon, tingin ko, talagang binibigyan din nila ng pagkakataon ng mga senatong na kumita dahil kinakailangan nilang bilhin ang desisyon na guilty. At kapag natanggal na nga si BP Sara sa kanyang opisina, kakasuhan na. So yan po kanilang master plan. No? Pero ang nakakatakot, buti sana kung yan ang gagawin lang nila. Pero talagang sinabi ng informante ko, talagang may planong gurgurin. Now, bago ako magtapos, alam nyo, hindi ako pumapatol doon sa mga chismis-chismis tungkol sa mga personal na bagay-bagay na mga ginagawa di umano ng mga politiko. No? Pero kakaiba itong sinabi ni Dean Chase tungkol doon sa tubig. It's too big. Too big time. Okay? Too big time. Well, sa akin po, ang konteksto naman yan, ang sabi ni Dean Chase, kasi nga po, yan ang nangyari sa isang sesyon ng pulboronic session. At sila nagpupunta sa mga sex parties. Kung totoo yan, talaga nakakadiri po at talagang yan po ay nagdadagdag na naman sa ating sinasabi na walang karapatang manatili ang presidente. Ang isang nagpapatubig at saka yun nga, di umano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? Mantakin nyo, anong mukhang ihaharap ng Pilipinas kung pagdating ng Disyembre sa susunod na taon, tayo pa rin, Disyembre ba o Setyembre? Kailan ba yung ASEAN Summit? Tayo pa rin ang chairman ng ASEAN. Paano naman sasalubungin ng ating presidente na ganyan ang usapan na siya ay adik at mahilig sa tubig, tapos kakamay siya kay Donald Trump, tatamay siya sa bagong Prime Minister ng Japan at kung sino-sino pa. Sus Marios, mga Pilipino, bigyan nyo naman ng dignidad ang ating bayan at tanggalin na natin sa pwesto yan. Hindi ko po sinasabi na gumamit tayo ng dahas. Sinasabi ko, gamitin lang natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang taong bayan para sipain sa pwesto ang wala na sa tamang pag-iisip. Matagal na naman natin siya binigyan ng pagkakataon na pasinungalingan ang sinasabi na siya isang cocaine addict. Pero ayaw naman niyang mag-hair follicle test na tanging pamamaraan para nga mapasinungalingan yung mga paratang sa kanya. So mga kaibigan ha, bigyan naman natin ng kahihiyan ng bansa natin at sana po
ay gamitin na natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang people at tayo ay mag-people power na pangatlong beses dahil hindi tayo natututo sa ating kasaysayan paulit-ulit. Pwede ba one last people power at hindi na natin sila pababalikin kahit kailan man. Sandali lang po ako suspox hour kasi nasa tanghalian po ako ngayon at sayang naman yung eat all you can kung hindi ako kakain para malugi yung restaurant. So hayaan nyo muna akong kumain para malugi yung restaurant at bukas. Ayun na nga mga ka-update, puputulin na rin ho natin itong ating video. Kung may komento, opinion, reaction ho kayo dito nga sa, alam nyo na, yung mga senador natin na binabanatan iniisa-isa para ma-impeach si VP Sara, pag-usapan ho natin sa comment section. Isa pa ho, itong si Baklita, di ba mga ka-update, hindi lang ho yan, pati ho yung mga nagpapakalat na media outlets kasi para siraan itong isang tao, gagawa ho sila ng isang issue. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.